Hello, magandang gabi po sa ating lahat o magandang araw. Anumang oras na inyo napapanood o napapakinggan itong ating content ngayon. So dito sa Pilipinas, 1:27 na pala ng umaga. So ngayon lang ako nakapag-content and syempre sa mga nag-aabang, pasensya na talaga. Sa mga bago po dito sa ating Munting Tinig channel, baka po magustuhan po ninyo. So feel free po na mag-like, share, at saka mag-subscribe. Ngayon, natatawa ako, no? Pag-usapan natin ang another na naman na topic, no? Napakahalaga ito sapagkat pag hindi po natin ito itatalakay or tatalakayin, maraming maniniwala. Kaya hindi ko talaga maintindihan sa kampo ng mga Duterte, no? Lalong-lalo na sa Office of the Vice President. Maniwala kayo na may nagtangkang bombahin ang opisina ng Vice Presidente? Naniniwala ba kayo na pasabugin ang Office of the Vice President? Na kung saan ay si Sara Duterte wala dito? Magpapasabog ka lang naman ng Office of the Vice President, wala pa dyan ang Vice Presidente. Kung halimbawa, may tangka ka na pasabugin o paputukan o kung ano man para ma-disrupt yung operation at dumanak yung dugo. Alam niyo sa mga kampo ng mga Duterte, no, very frustrated na talaga kayo. Hindi nyo talaga mapapaniwala yung mga tao sa mga drama ninyo. Tapos, parang pinapalabas na mayroong hahabol sa buhay ng Vice Presidente. Kung di ba naman kayo tanga, kung anong mangyari kay Sara Duterte, at number one talaga na sisihin ninyo, ang gobyerno. Ha? Kaya nga para ma-divert ang atensyon ng mga Pilipino sa issue na kinakaharap ng Vice Presidente na hindi na nga nagtatrabaho, wala na nga dito ngayon sa Pilipinas. Oo, sapagkat doon po siya sa kanyang tatay sa Dahey, nag-aasikaso. Oo, para mas lalong mabuo ang lead counsel ng tatay niya na nakapiit ngayon sa International Criminal Court Detention Cell. Tapos ito na naman yung drama ninyo. Ginoo ko, halos lahat na lang talaga kung yung tatay, nagdadrama din na pag makabalik, baka mag-ala ni Noy. Samantalang ang situation ni Ninoy Aquino sa situation ni Rodrigo Duterte, malayong malayo. Dahil, klarong-klaro po, no, ayon po yan sa ating Undersecretary ng Presidential Communication Office na walang iba kundi si Attorney Claire Castro, ang situation ni Digong at ni Ninoy ay magkaiba. Dahil po si Digong ay suspect po sa mass murder. Okay? At the same time, crime against humanity. Samantalang si Ninoy, walang kasong ganon. Kaya talagang magkakaiba at hindi po pwedeng magkahatulad. Nag-hallucinate na lang talaga itong mga mag-ama na to. No? At kayo naman sa opisina ni Sara Duterte at saka sa kampo ng mga Duterte in general, huwag na kayong gumawa ng eksena kasi hindi na po kayo paniwalaan ng mga tao. Pinagtatawanan ngayong balita na a bomb threat, no, hounds the office of the Vice President. Papatayin mo, for example, ang Vice Presidente sa pamamagitan ng pagpapasabog ng kanyang opisina. Wala pa doon si Sara Duterte. Di ba kung totoo po yun, no? Kung totoo na mayroon pong bomb threats, kung totoo po na gustong pabasabugin ang opisina ni Sara Duterte, bakit hintayin pa ng magpapasabog o ng assassin o kung sino mang mga terorista dyan na pasabugin ang opisina na wala doon ang nag-uopisina? So magiging walang kwenta pa rin yun. Mga kamunting tinig, ito po ang realidad sa kampo ng mga Duterte na gumagawa-gawa ng kwento yung iba nilang mga kaalyado, palpak pa. Kuno nagdulot ng takot, nag-evacuate para i-secure yung area malapit doon sa Robinson, Cybergate, Plaza, sa Mandaluyong City kasi doon po nakalagay ang opisina ni Sara Duterte. Pero ang tinatawa ko dito, wala na ba kayong ibang mga gimmick? No? Ang gimmick ninyo halintulad ninyo yung kapalaran ni Ninoy
Oo, sa kapalaran ni Rodrigo Duterte na kapag makabalik si Rodrigo Duterte, maaring siya ay patayin. Paano siya makabalik? I-falsehood na nga lang yung ibinibigay ng mga abogado nyo. At least, bago kayo magbunyi, dapat nakabalik si Rodrigo Duterte dito sa Pilipinas para hindi kayo makuryente. Kasi sa amin, kapag halimbawa, magsalita kami na hindi na makabalik at halimbawa nakabalik, eh di wala namang epekto sa amin yun. Pero, syempre, harangan at harangan yan ng pamilya ng mga biktima at ng mga abogado ng mga biktima ng war on drugs ni Rodrigo Roa Duterte. Oh, so isa sa mga hindi ko maintindihan, nasikmura ng mga, sorry ha, mga hayop na magkakaroon ng ganyang klaseng mga balita, no? Sino naman sisihin ninyo? Halimbawa, totoo yan, sino yung sisihin nyo? Ha, isisi nyo naman agad sa gobyerno na pinagbabantayan kayo, pinagbabanta ng mga buhay ninyo, na lintiks, napakabobo naman nung nag-bomb threats na yon. Oo, eh kung gusto niyang pasabugin ang opisina ng Vice President, dapat doon ang Vice Presidente. Hindi na magtangka kang pasabugin, wala doon yung may-ari ng opisina. So useless pa rin yun. O magdulot pa rin yun ng haka-haka. So do you think kagagawan po ng gobyerno yan? Do you think kagagawan po ng Marcos administration? Kung sakali mang totoo man yung drama na yan na mayroong bomb threat, saan? Nakita ba? Nakita ba yung bomba? Nakita ba yung granada? Nakita ba yun ang improvised exclusive device? O ano man, may nakita ba kayong mga granada dyan? Mga naiwan na mga kontrabando na maaaring ma-ignite at pumutok at makapag-create ng damage sa lalong-lalo na dyan sa mga nagtatrabaho sa Office of the Vice President. Ay alam nyo, mga kababayan, sa sobrang frustrated ng kampo ng mga Duterte na kunin ang atensyon ng sambayanang Pilipino, kawawa ang mga Duterte, oo, binalahura ang mga Duterte, o binigyan o tinanggalan sila ng kanilang karapatan, nilabag ang kanilang karapatan, o inaapi sila. Kasi di ba yun ang mga narratives ng mga Duterte supporters? Eh lahat yan kabaliktaran, mga Duterte nga ang mahilig mang-api, o mahilig mang balahura, mahilig mang bastos. Mga DDS po na anti-government and anti-Marcos ang gumagawa ng ganon. Pero to be honest, natatawa talaga ako dyan sa bomb threat. Sinong lukuhin nyo, lelong nyo? Sino pang mamaniwala sa inyo? Alam ninyo, kung sino man dapat ang isecure ang kaligtasan, walang iba kundi ang ating presidente, si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yan po dapat ang idoble ang security dahil pagtatangkaan po ang buhay niyan, lalong-lalo na kapag yung mga kalaban nila ay hindi po magtagumpay sa ilang beses nila na mga pagrarally. Kaya nga dapat magdubli ingat, no? Talagang dublihin ang seguridad ng Pangulo. Dapat may security detail na idagdag kasi nga grabe na ang labanan sa politika ngayon. Oo, ginagawa po ng mga kaalyado ng mga Duterte na mapabagsak ang administration na ito. Tapos, ang hindi naintindihan ng karamihan ng mga nagmamahal sa mga Duterte, hindi po si Rodrigo Duterte or hindi po si Sara ang mag-benefits. Okay? Kaya kung ano man ang dapat gawin na what we call this, pagligtas, ay yung opisina ng Pangulo, dapat i-secure po yun. Dapat hindi pumapaano yung Pangulo. Dapat hindi magtatagumpay yung mamamatay tao na inutusan para lang kung anong mangyari kay Sara Duterte ay pagpapatayin ang speaker, ang first lady, at saka lalong-lalo na ang presidente. Nakakatawa. Nakakatawa talaga yung balita na nagkaroon daw ng bomb threat, dyan sa Office of the Vice President. Ngayong araw lang to. Kaya nga daw nabulabog yung mga nagtatrabaho doon, tapos in-evacuate nila yung mga nagtatrabaho doon, sinecure nila yung area, dyan sa may Mandaluyong. So, pero mga kamunting tinig, naniniwala ba kayo na mayroong nagtatangka sa buhay ni Sara Duterte ngayon? Tapos pinapalabas nila na si Rodrigo Duterte, pag bumalik ng Pilipinas, sigurado patay siya. Mahihintulad siya kay
Ninoy. Magkaiba naman yung situation ni Ninoy. No? Si Ninoy wala pong pinatay, wala pong kaso sa International Criminal Court. No? Or sa kahit anumang international tribunal, wala po. Kasi during that time, hindi pa naman miyembro ang Pilipinas. So yan mga kamunting tinig, no? Gawin talaga ng kampo ng mga Duterte ang lahat para mapaniwala nila na danger po ang kalagayan ni Sara ngayon. Alam mo, walang pakialam ang sambayan ng Pilipino kay Sara. Ang gusto ng Pilipino ay bumalik siya dito, magtrabaho siya dahil pinapasahod siya ng gobyerno mula po sa tax ng taong bayan. Naintindihan natin na tatay niya yung doon, pero malayo pa naman. Bakit hindi mo ibigay dyan sa mga gampanan mo responsibilidad mo, Vice President ka, tumakas ka na sa responsibilidad mo. Hindi ibig sabihin na kahit wala ka, nagpa-function pa rin yung opisina ng Vice President. Pero to be honest, no, you are no longer confident or competent, then why not mag-resign ka na lang? Mag-resign ka na lang sa pagiging vice presidente, pagkatapos aalagaan mo yung tatay mo doon, okay, ibigay mo yung mga needs habang naghihintay kayo ng confirmation of charges laban sa tatay mo, umalis ka na lang bilang vice presidente para matutukan mo yung pamilya mo at the same time, kung may bala ka pang tumakbo sa 2028, edi tumakbo ka, no? Kasi hindi pa naman natin alam, hindi mo naman alam kung sino yung magiging kalaban mo sa 2028. Kahit na meron kang imaginary enemy. Pero sa punto na ito, mga kamunting tinig, naniniwala ba kayo na may magtatangka sa buhay ni Sara Duterte? So ano ito, pananakot lang na pasabugan ng opisina ng Vice Presidente? Ngayon, nasaan na po yung mga, may na-recover ba ng mga pulis? May mga package ba doon? May kanahinala ba na kontrabando dyan? Gaano ka-reliable yung sources na meron pong bomb threat sa opisina ng Vice President. Hindi natin gusto yan, no? Pero, kapag hindi natin gusto, yung gagawa lang kayo ng mga drama para papaniwalain ninyo ang taong bayan na mayroon pong mga naghahabol sa buhay ninyo. You are no longer relevant. Kahit mag-rally pa kayo, kahit 1 milyon pa kayo na nag-rally dyan sa ibang bansa, nandito po sa Pilipinas, ang inyong gustong pabagsakin, ang pagalimbawa, mag-resign si PBBM kasi pinaparesign nila. So, sino ang magbe-benefits? Naturalmente, si Sara Duterte. So, sa tingin ba ninyo, magbasta-basta mag-resign ng presidente? Kung matalino si Sara Duterte, ang gawin ni Sara Duterte, umalis na siya sa pagiging vice-presidente. Asikasuhin niya yung mga legal needs ng kanyang tatay. Pagkatapos, kausapin niya yung tatay niya doon every 1 hour para may pakinabang naman siya at huwag niyang gamitin ang taong bayan dahil sa pagpapaawa nila, ginagwardyahan sila ng mga taong bayan, lalong-lalo na yung mga vloggers na hindi nga nila alam kung anong pinaglalaban nila. Basta galing doon sa may Robinson, sa Manila, papunta ng bahay ni Rodrigo Duterte sa Davao. Nakahanap ng bagong sanctuary. Yan ang sinasabi ko, mga kamunting tinig. Huwag kayong maniwala dyan sa mga bomb threat na yan. Huwag kayong maniwala na mayroong nagtatangka sa buhay ni Sara Duterte. Dahil kung mayroon man na kailangan po nating i-secure ang kanyang kaligtasan ay ang ating Pangulo. Hindi lamang po siya, kung di kailangan din natin ipagtanggol ang demokrasya natin, ang sistema, yung katiwasayan, yung order, o kapayapaan sa ating bansa, mapapanatili natin yon. Huwag nating hayaan na magtagumpay itong mga Duterte diehard supporters na ito sa pagpapahiya sa ating gobyerno, sa pagyurak sa pagkatao ng ating Pangulo na kabait-bait, napakagaling, very diligent and very determined, no? So he has always produced positive output for the Filipino people. In the long run, the Filipino people in the next generation might be able to harvest the fruit of wisdom of the President of the Republic of the Philippines in person of President Bongbong Marcos. So those bomb threats, hounds in the office of the Vice President is questionable and very doubtful.
Even though that is being released in a different media entities, and at the same time, a lot of social media influencers already tackle these issues about the bomb threats. Ang tanong, may na-recover ba ang ating mga kapulisan? Ha? Sa pagsisiyasat po ng mga area. O, ano po ang napala ng mga kapulisan? Totoo ba na may bomba? Totoo ba may magranada? So ibig sabihin, may pananakot. Alangan naman gobyerno ang gagawa nun. Pag ano ang mangyari sa mga Duterte, to be honest, ang gagawin nila na sisihin nila ang mga Marcos. Kahit na ang mga Marcos ay wala pong intensyon na pagpapatayin sila or parusahan sila or ilagay po sila sa pahamak. Kasi hindi po ganun ang pagkatao ng mga Marcos. For how many years? They faced the trials, the complaint against them. No, they are not afraid to face the legalities. Okay, at the same time, the different cases filed by, of course, the complainant. May sa Ombudsman, may sa Korte Suprema, may sa Sandigang Bayan. So, kaya nga nakakatawa talaga, Ginoo ko. Sos Maria Josep, Sos Maria Josep Santissima Monica sa Panay. Nakakatawa talaga yung mga ganon. Gusto ko lamang po sa panghuli ko, hindi po yan totoo na pagbantaan ng kahit na sino man na galing sa gobyerno, no? O lalong-lalo na galing sa mga Marcos na pagbantaan ang buhay ni Sara Duterte o ng kahit na sino mang mga Duterte dyan. Dahil hindi naman po katulad ng mga Duterte's attitude ang mga Marcos. Hot-tempered yung mga Duterte pikon, manipulator. So yan yung mga adapt ng mga Duterte diehard supporters, anti-Marcos, and anti-government in general. So yung bali-balita dyan, nakakatawa na meron pong bomb threat. So hindi po ako naniniwala kasi alam mo kung bakit. Hindi po gagawin ng nasa gobyerno yan kasi unang-una, sila po yung pagbibintangan. Dahil ang mga Duterte is very critical sa Marcos administration. Do you think gagawa ba yung Marcos administration? Ikakapahamak ng kanilang mga kritik na nakaabang po ang mata ng buong bansa, hindi lamang po bansa, kundi ng buong mundo. So hindi po bobo ang ating mahal na presidente o ng gobyerno para pagtangka ng buhay o kahit na sino man. Okay? So nakakatawa ako, tinatawanan ko na lang yan dahil para sa akin, mali po na strategy yun. Na ipalabas ninyo na bobombahin ang opisina ng Vice President samantalang wala po dyan ang nag-opisina. So useless pa rin yung plano ninyo sa pagtangkang magpatay o maghasik ng lagim dahil wala dyan yung tinatakot ninyo. So ibig sabihin, kung wala dyan yung tinatakot, so very doubted yung mga balita na may nagtangka po na bombahin ang Office of the Vice President. So again, sa mga bago po dito sa ating channel, huwag kalimutan mag-like, share, at saka subscribe. Ito po ang inyong munting tinig. Nag-iwan sa inyo ng maraming salamat from the bottom of my heart. So in conclusion, ang bomb threat ay isang dakilang kauian. Pero abangan natin kung ano po yung magiging investigation ng ating mga national police, no? Kung sino man yung agency na magtukoy. Kung may katotohanan ba yung balita na yan, o yan lamang po ay isa sa mga strategy para ma-divert yung atensyon na maraming mga pangalan ang nagsilitawan, nakaduda-duda, no? Na naka-receive ng confidential funds mula sa Office of the Vice President, mula po sa Department of Education. So yun po ang gusto siguro i-divert dahil ang dami pong mga pangalan na questionable. So ako, using probability and assumption, talagang nakakatawa po talaga itong mga balita na ito. Super nakakatawa at wala pong kabuluhan. Bye-bye.